Hahangin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos ang Kabanata 3, mga talatang 13 hanggang 19. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya. Nasuguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon at tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ng Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ang ibig sabihin, mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong pagninilay ngayon ay ang pagpili ni Jesus ng kanyang mga katuwang, mga alagad, mga apostol, disipulo na susuguin. Sapagkat ng mga panahon na yon, ang mga tao ay nagmumula sa malayo't malayong dako para lang makatagpo ang Panginoon. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon para yung kanyang biyayang dala, tinataglay, ay mapakinabangan ng lahat, yung mga hindi nakakarating, hindi nakakapunta sa kanya, ay ang mga alagad ang kanyang susuguin, sapagkat binigyan sila ng kapangyarihan, tinuruan, makapagpalayas ng masamang espiritu. So, anong ibig sabihin? Noong mga panahon na yon, marami nang naghahanap, laganap na ang tungkol kay Jesus, kaya't kailangan niya ng magsugo ng kanyang mga alagad. Ang kanyang pagpili ay hindi po basta lang nagpili, kasi sabi sa ating binasa, siya'y umahon sa burol. Sa aklat ng Ebanghelyo, bago siya pumili, pagkatapos niyang manalangin magdamag. So ang kanyang pagpili ay planado. May basbas kasama ng kanyang ama. Kasi sa ating pagbasa, binabanggit na si Judas Iscariote ay kasama. Ano ang kanyang gagawin? Magkakanulo. O, di ba? Pati si Judas Iscariote kasama sa plano ng Diyos. Sabi naman ng Biblia yun. So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagninilay. Umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang tahimik ngunit makahulugang tagpo ng pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Hindi ito ginawa, isinagawa sa gitna ng kasikatan o palakpakan, kundi sa kaburulan. Isang lugar ng panalangin at pagninilay. Oo, totoo yun. Bunga ng panalangin, resulta ng panalangin, ng magdamag na paghingi ng gabay sa kanyang ama kung sino ang kanyang mga magiging apostol. Ang pagpiling ito ni Jesus ay hindi lamang pagtatalaga ng tungkulin, kundi isang paanyaya. Ano yun? Upang maging kasama niya. Full-time. Kasama. Kung kahit saan magpunta ang Panginoong Jesus, nandyan sila sa tabi ng ating Panginoong Jesus. So yung pagpili pala sa kanila ay paanyaya na sila ay kanyang maging kasama. Sasama kahit saan. Bago ang misyon, may relasyon. Bago ang pagpaparangal, may pakikipagkaibigan. No nga, tinuruan muna sila ng mahabang panahon. Inaralan, binigyan ng kakayahang makapagpagaling, binigyan ng kapangyarihan makapagpalayas ng demonyo, pero doon mismo sa tinatawag na inner circle ng Panginoon. Bago sila ipinadala, sinanay, tinrain muna, hinasa ng maigi. Para maging kapaki-pakinabang. Ang pinalalim muna ng Panginoon sa kanila yung ugnayan, yung relasyon, yung pakikipagkaibigan sa kanila. Hindi nila lubos na naunawaan ang kanilang tatahakin, ngunit sumama sila. Bakit? Sapagkat tinawag sila ni Jesus at tumugon sila sa tawag. Yung tawag dapat may response, tumugon. Tayo din. Nang tayo ay tawagin ng Panginoon, di natin alam yung landas na ating tatahakin, ngunit tayo'y tumugon. Hindi nga natin alam ang magiging kinabukasan natin nung tayo tumugon sa Panginoon. Ako din po sa aking sarili, hindi ko po pinangarap na ako'y maging lingkod, tagapagbahagi ng kanyang aral at salita.
Hindi ko alam yung mga tatahakin kong mga landas, kung mabuti, masaya, mahirap, masagana, kagutuman, may panganib, may balakid. O, di ba? May pagkakamali, may pagkahulog. O, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yun, dahil sumama tayo sa ating Panginoong Yesus, hindi tayo maliligaw ng tuluyan. Hindi tayo malulublob ng tuluyan kasi ang ating sinusundan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi nila lubos na naunawaan ang kanilang tatahakin, ngunit sumama sila. Bakit? Sapagkat tinawag sila ni Jesus at tumugon sila sa tawag. Ganito rin ang ating karanasan bilang mga Kristiyano. Tinawag tayo hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil minamahal tayo ng Diyos. Oo nga naman. Walang pwedeng magmalaki sa atin na ako dyan, ako dapat dito, ako dapat doon. Wala eh. Kasi wala tayong may pagmamalaki. Pero tinawag tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Sa ating mga ordinaryong gawain bilang magulang, guro, manggagawa o estudyante, ay may paanyaya si Jesus na sumama sa kanya, makinig sa kanya, at ibahagi siya sa iba. Yun yung pinaka-mission ng kanyang mga alagad. Sasama sa kanya bilang pagtugon sa pagtawag ng Panginoon, makikinig sa kanya, at lahat ng mapapakinggan sa kanya ng kanyang mga alagad ay dadalhin sa iba. Para ang mga taong ito na makakapakinig din, may lapit sa Diyos at magkaroon ng pag-asa at makapaglingkod din sa Panginoon. Yun yung ating trabaho, yun yung ating gampanin. Napaka-ordinaryo ng ating mga buhay, pero kinakasangkapan ng Panginoon. Ang pagiging malapit sa Kanya ang pinagmulan ng tunay na lakas upang maisabuhay ang ating bukasyon, yung ating tawag, yung ating misyon, yung ating paglilingkod. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating paglalakbay, patuloy niya tayong pinipili araw-araw, at patuloy niya tayong inaanyayahang lumapit sa Kanya ng may buong tiwala at pananalig. Ano ang paanyaya ng Panginoon? Lumapit sa Kanya araw-araw ng may buong tiwala at pananalig sa Kanya. Sa katahimikan ng panalangin, tanggapin muli ang paanyaya ni Jesus na maging kasama niya sa araw-araw. Payag ka ba na ang Panginoong Jesus ay kasama mo araw-araw? Parang mas masaya kapag mayroon kang Panginoon sa iyong buhay araw-araw. Dumating man ang mga suliranin, sitwasyong hindi magaganda sa ating buhay, hindi tayo na babahala, hindi tayo nababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos na tumawag sa atin, na sumasama naman sa atin. So sa katahimikan ng panalangin, tanggapin muli ang paanyaya ni Jesus na maging kasama niya sa araw-araw. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon na akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos sa ating buhay. Bye-bye.